At bukod po sa mga baha, dapat din tayo mag-ingat sa mga kidlat ngayong panahon ng tagulan. Ang mga matataas na gusali, naglalagay sila ng tinatawag na lightning arrester, pangontra sa tama ng kidlat. At para naman sa atin, may mga paraan para makaiwas sa kidlat. Mula sa lungsod ng Quezon, nakatutok live si Susan Enriquez. Susan? Mike, mas madalas daw ang pagidlat kapag panahon ng habagat at kasabay ng pagpasok ng tag-ulan ay naranasan na nga natin yung habagat. Sabi ng Pag-asa, simula ngayon hanggang buwan ng Setyembre ay makakaranas tayo ng madalas na pagkidlat, kaya mas marapat na sundin at magkaroon ng iba yung pag-iingat. Sa Ilocos Norte, isang baka ang natusta matapos tamaan ng kidlat kahapon. Ayon sa Pag-asa, kasintindi ng init sa paligid ng araw ang taglay ng kidlat. Ito raw ang dahilan kaya kadalasan kapag direktang tinamaan ng tao o hayop, agad namamatay. Matindi rin ang idinudulot na pinsala ng kidlat kapag sa gamit at istruktura tumama. Kaya naglalagay ng lightning arrester ang mga matataas na gusali. Mga buildings, puno. So, yun po yung mga madalas na tamaan. Kaya po yung mga buildings natin may mga arrester. Well, pag kumidlat kasi, hindi mo na alam kung gaano ka-extent yung pwede niyang gawing sira eh. May mga facilities na may mga highly combustible items inside. Mas ang magiging damage noon. So, depende yan. Ngayon, kung the best way that they could actually protect themselves and protect their investments, maglagay sila ng lightning protection system. Madalas daw natamaan ng kidlat ang mga tao o hayop na nasa malalawak na lugar gaya ng mga bukirin. Natural daw na tahakin ng kidlat ang pinakamaiksing distansya mula sa ulap patungong lupa, kaya ang pinakamataas na bagay o istruktura ang una nitong tatamaan. 3 raw ang uri ng kidlat. Ang mas madalas makita ay ang fork lightning at ang sheet lightning. Ang pangatlo masyado raw mabilis kaya bihirang makita, ito raw ang ball lightning. Pero may mga paraan naman daw para makaiwas sa panganib ng kidlat. Manatili sa loob ng sasakyan kapag inabutan ng mga pagkidlat. Iwasang sumilong sa puno o kubo sa mga lugar na walang matataas na gusali o istruktura. Huwag gumamit ng telepono kapag kumikidlat. Alisin sa saksakan o i-unplug ang mga electric appliances para makaiwas sa power surges na dulot ng kidlat. Huwag din daw munang maligo kapag kumikidlat dahil mabilis daw ang biyahe ng kidlat sa metal pipes. Itigil ang outdoor activities gaya ng swimming dahil konduktor ng kuryente ang tubig. Kung walang mataas na bagay sa lugar na kinaroroonan, pakabubuting dumapa na lang. Kapag meron na tayong mga thunderstorm advisory, lalo na ganitong panahon, mas madalas na yung mga pagkulog pagkidlat, wasan mo na yung nandun ka sa mga open field. Sa mga oras na ito ay nagbabadya pa lang ang pag-ulan dito sa aking kinalalagyan na Mike sa may North Avenue sa Quezon City. Wala pa rin mga pagkidlat sa mga oras na ito at maayos pa naman ang daloy ng trapiko hanggang sa mga oras na ito. Mike? Maraming salamat, Susan Enriquez.